Magandang araw po mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon. Magsasalita po ako patungkol ba sa katiyakan ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon. Magbabasa ako dito ng mga talata kasi tinatawanan ito ng mga taong hindi na nananalig. Tinatawa itong mga tao na mga walang katiyakan. Wala raw katiyakan. At kasalungat ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa John 3:16, sinasabi nung sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Sa Old King James Version. Nandito po, mayroon ako ditong Bible, Old King James Version. At parehas yun, anong mga nagkaiba ng English ang pagkasabi, pero ang ibig sabihin ganoon pa rin. Buhay ang sinasabi doon, buhay. Ang Diyos umiibig sa sanglibutan sa mga tao, ibig sabihin sa mga tao na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi si Kristo Jesus. At ang lahat na manalig sa kanya hindi maligaw, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat manalig sa anak kay Kristo Jesus, sabi sa John 3:16, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, uusapan natin dito, i-discuss ko po dito yung buhay na sinasabi ng ating Panginoon, buhay na kanyang ipinangako. Dito sa John chapter 10 verse 10, sabi dito, "The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." So buhay, sabi niya ang magnanakaw, kaya sabi niya, itutukoy niya po ng ating Panginoon. At ating Panginoon po nagsasalita dito sa John chapter 10 verse 10 na ang kaaway, itong Diablo, tinawag niya ang magnanakaw, napaparito upang siya ay magnakaw at gumawa ng krimen, yun, at sumira ng mga buhay. Pero sabi niya, siya pumarito sa sanglibutan. Siya ngay nagkatawang tao, sabi niya, upang magkaroon ang mga mananampalataya, magkaroon yung tao ng buhay. Yung tatabang nila buhay yun na makadiyos. Buhay na magpawalang hanggan. Hindi buhay na hindi yun buhay na sabi inutukoy diyan na buhay na malayo sa Diyos, wala sa Panginoon. Buhay yan na nasa Panginoon, ibig sabihin yan. At dito sa John chapter 10 din, sa John chapter 10 verse 10, sa verse 28 and 29, sabi dito sa verse 28 and 29, tungkol sa buhay, sabi nating Panginoon mismo, siyang kasalita dito, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Dito sa verse 29, "My Father which give me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." So, buhay po, pinangako ng ating Panginoon. Kung bakit ang mga tunay na totoong Kristiyano kakatiyak po ay ang Panginoon mismo nagsasabi dito sa Bible. Kaya nga kasalungat itong mga paniniwala nitong mga huwad na mga ngaral, mga sinungaling ng mga ngaral na wala raw kasiguruhan, wala raw katiyakan. Samantalang ang banal na kasulatan ay nagpuno, mga kaibigan, mga kapatid, puno ng mga sinasabi ng ating Panginoon na mayroong katiyakan ng buhay. Ulitin ko, hindi lang ito buhay dito sa lupa, kundi buhay ito na walang hanggan.
So, sabi ito, ulitin ko sa chapter 10 verse 10, 28 and 29. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So, clear po dito mga kaibigan, ang ating Panginoon po ay hindi po siya sinungaling. Mayroong verse doon sa Titus chapter 1 verse 2. Sabi doon, in hope of eternal life, which God that cannot lie promise before the world began. So, dito sa Book of John chapter 5 verse 24. Book of John chapter 5 verse 24. At marami pa. Dito nalista ko dito mga 11 yata, 11. Napakarami pa mga verses na nagpapatunay na mayroon pong katiyakan. Kung katiyakan ang pag-uusapan, ang ating Panginoon po ay Diyos ng katiyakan. Kaya kasalungat masyado itong mga tinuturo ng mga huwad na mga ngaral na walang katiyakan. Samantalang ang Word of God, ang Bible po ay puno ng pagtuturo ng katiyakan ng magpawalang hanggang na buhay sa kabila ng buhay na makalupa. Dito sa John chapter 5 sa verse 24, ating Panginoon mismo nagsasalita dito. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life. Ito po ang patunay, isa sa mga patunay na ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng mga gawa. Napakaraming talata, walang dagdag dyan na mga gawa. Ulitin ko, sabi ito, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Itong death na tinatawag dyan, binigas niya dyan, itong death na second death sa Revelation chapter 21 verse 8. Kung pakinggan nyo maigi para sa mga makikinig, magkaiba yung pagtuturo nitong mga huwad na mga ngaral, nitong mga kulto, dahil hindi po sila nagtuturo nito. Iba ang turo nila. Puro mga atake sa nagtuturo ng katotohanan. Ang Bible po nagtuturo ng katotohanan. Ang tao pag manalig nagtotoo. Pag manalig nagtotoo. So gusto kong i-discuss itong pananalig ng totoo. Yung pananalig ng totoo, kasali yan ang pagdidiri sa kasalanan. Kasali yan yung totoong pagsisisi ng kasalanan. Sabi dyan, mayroong buhay na walang hanggan. Ito tinatawaran ito na buhay na walang hanggan. Kaya ang regalo lang po, ang buhay na walang hanggan. Hindi po yan tinatatrabahuan dahil doon sa Romans chapter 6 verse 10, sabi doon, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, klarong-klaro mga kaibigan, ang malinaw ang pagtuturo ng banal na kasulatan na itong mga huwad na mga ngaral, hindi marunong magturo. Siyempre, pag hindi totoong nasa Panginoon, ang kanilang pagtuturo po ay kaiba. Kaiba, walang katiyakan nga eh. Walang katiyakan. Bakit ako mananatili? Bakit ako magsusunod o maniniwala sa mga tao nagtuturo ng walang katiyakan? Wala katiyakan. Tinatawangan ng kanila ito. Ibig sabihin, na itong mga taong ito, hindi po sila totoo na naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi po sila totoo na naniniwala ng Biblia na ito ay salita ng ating Panginoon. Ginagamit lang po nila ito. Ang diablo gumagamit din ng banal na kasulatan. So, gift lang po ang eternal life sa pamagitan ng pagtanggap. Kaya nga, ang mga tao niya kakatiyak dahil hindi sila naniniwala, hindi sila makapagtiwala na ang pagpunta sa langit sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus. Yung pagtanggap sa Kanya,
kasabay diyan yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. At dito po sa itong binasa natin sa John chapter 5 verse 24. Ulit ko babasa. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. So, ang totoong nanampalataya kay Kristo Jesus, ang totoong tumanggap kay Kristo Jesus, sabi diyan, wala nang condemnation, wala nang hatol, walang dagdag diyan na mga gawa. Wala po. Kasi hindi tayo ang tagapagligtas, ang ating Panginoon po ang tagapagligtas. Ito po ang mga binabasa kong mga talata, ito po ang mga katiyakan. 1 John chapter 3 verse 14. 1 John chapter 3 sa verse 14 po. 1 John chapter 3 sa verse 14. Itong mga tao po ito nagtuturo ng Biblia na tinatawanan nila, nagtuturo ng katiyakan, nagpapakita lang po, nakasulungat masyado ang kanilang paggamit sa banal na kasulatan. Masyadong malayo, walang katiyakan, tinatawanan nga nila, nagtuturo ng katiyakan. Dito po sa 1 chapter 3 verse 14. We know that we have passed from death. So doon sa 1 John, doon na sa John chapter 5 verse 24. We know we have passed from death unto life. Dito, ganoon din. We know that we have passed from death. Ulitin ko itong death na tinatawag dito, yung second death na tinutukoy doon sa Revelation chapter 21 verse 8. Ito hindi po sila marunong nito. Babasahin ko muna ito sa Revelation chapter 21 verse 8. Malinaw na malinaw po ang pag-intindi sa ng mga tao na mayroong banal na spirit ng katawan. Sabi po dito, but the fearful, unbelieving, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire, and brimstone, which is the second death. So, naligtas na dito. Bali, hindi na mahatulan dito ang tatawag na second death. Ang tao po, mayroong dalawang kamatayan. Kamatayan sa physical at kamatayan sa spiritual. Kaya nga nagsisikap kami pong mga marunong dahil ang tao po pag mamatay sa physical, mamamatay pa sa spiritual pag wala siya sa Panginoon. Itong mga tao naman na mga sinungaling, pinapasinungalingan nila ito, ibang kanilang pagsuturo. Kaya marami mga tao hindi nakakatiyak, napakarami mga tao papunta sa impyerno dahil ang pagtuturo nitong mga huwad na mga ngaral ay hindi po tama. So, ito po dito po iligtas ang mga kaluluwa dito sa second death. Iyon ang binibigas diyan sa John chapter 1 John chapter 3 verse 14. Ulitin ko. 1 John chapter 3 verse 14. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. So tumutukoy po rito sa mga totoong tumanggap na sa Panginoon, sa mga totoong Kristiyano na po, na wala nang death, wala na itong natawag na second death sa Revelation chapter 21 verse 8. Yung mga anak na ng Diyos. At inuulit ko, dalawa, base sa aking mga pagtuturo nung una, ang Biblia pa nagtuturo ng dalawang klaseng anak. Mayroong anak ng diablo, mayroong anak ng Diyos. Ang mga taong tumanggap ng totoo sa Panginoon ang naging anak ng Diyos. Ang mga taong hindi pa totoong tumanggap sa Panginoon, anak pa po sila ng diablo. Magalit man sila sa akin basta nagtuturo ako ng totoo. Ng tao dapat tumanggap sa Panginoon sa Kristo, dapat sila ay makabig sa Panginoon, dapat sila ay totoong magsisi ng kasalanan upang sila ay ma-convert, sila ay ma-reconcile, sila ay mabalik ang relasyon sa Panginoon. Hindi po sa relihiyon, hindi po sa relihiyon. Masaan may sanong propaganda nag-advertise sa relihiyon. Hindi po relihiyon ang makakaligtas ng kaluluwa. So, inuulit ko po rin doon sa Romans chapter 6 verse 23, sabi doon, for the wages of sin is death. Itong death na tinatawag doon, itong binasa ko sa Revelation chapter 21 verse 8. Itong mga makasalanan, itong hindi pa nagsisi ng kasalanan, itong hindi pa tumago sa Panginoon ay mamatay sila. Pangalawang kamatayan, pupunta sa impyerno. Yun ang nakatatakot. Yun ang
sinabi ng ating Panginoon na huwag kayong matakot sa makakamatay ng katawan, pero walang kapangyarihan magtapon doon sa impyerno. Sabi niya, pero katakutan nyo, may kapangyarihan pumatay sa katawan at mayroong kapangyarihan magtapon doon sa impyerno. So ang nakatatakot na kamatayan, ang pangalawang kamatayan na pupunta sa impyerno, ang kamatayan po, ang kahulugan ay paghiwalay. Dalawang klaseng kamatayan, ang kamatayan na physical, maghiwalay ang kaluluwa at ang physical na katawan, at ang spiritual na kamatayan, maghiwalay ang kaluluwa at ang Panginoon. Yun ang nakatatakot. Pag napunta ka sa impyerno, walang pag-asa doon, wala nang kaligtasan doon, wala nang kasiyahan doon, at wala nang kapatawaran doon, wala nang kapayapaan, wala nang pag-asa na maligtas. So, ulitin ko po mga kaibigan, mga kapatid, ang pagpunta po nito ng ating Panginoon ay pagpasiguro ng mga tao makaabig sa Kanya. Kaya nga mayroon siyang great invitation sa Matthew chapter 11 verse 28. Sabi niya, "Come unto me, all you that labor are heavy laden, and I will give you rest." So, siya mismo, ini-invite niya, kanyang inaaniyahan yung mga tao na lumapit sa Kanya. Wala pong ipinagpagandang ating Panginoon na religion. Wala po, kahit isa, wala po. Ang pangangaral lang po ng ating Panginoon, ang tao ay lumapit sa Kanya sa pamagitan ng totoong pananampalataya, sa pamagitan ng totoong pananalig sa Panginoon, sa pamagitan ng pagsisisi ng kasalanan. Paglapit sa Kanya, yung totoong pananalig, ulitin ko, yung totoong pagsisisi ng kasalanan. Wala pong religion na itinuro ng ating Panginoon. Wala kahit isa. So kaya nga, ulit-ulit namin sinasabi na walang religion na makakaligtas, walang religion na napako sa krus. Ang ating Panginoon sa Kristo lang. Kaya nga wala pong katiyakan, walang kasiguruhan itong mga tao na talaga wala sa Panginoon, mga sinungaling. Ibang kanilang pagtuturo. Dito sa Bible po, base aking mga binasa dito pa sa dito ulitin ko dito sa John chapter 5 sa verse 24. Kasi ito, heaven or hell ito po mga kaibigan, kung bakit po ako ay nagre-record nito at aking ipinopost, aking na-upload. Kasi heaven or hell, pag namatay ang tao na wala sa Panginoon, wala nang pag-asa. Pag wala kang hindi ka tumawag sa Panginoon, ay tumawa ka man kayo ng tumawa sa akin. Wala na akong pananagutan, basta ako gawa kong lahat. Dito sa John chapter 5, John chapter 5 verse 24. Verily I say unto you, sabi ng ating Panginoon mismo, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Pananampalataya lang po. Sa pagitan ng pananampalataya ng totoo. Sa John 3:16, inulit ko, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. At doon sa Titus, tinuto kanina, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ang Panginoon po hindi magsisinungaling. Dito sa last verses na titingnan ko, sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13. Itong mga nagmamarunong, ang totoo, hindi sila marunong magturo ang mga dapat ituro. Mga doktrina na walang katiyakan ang kanilang magpagtuturo. Ihambing nyo mga kaibigan sa lahat ng makakarinig nito magtuturo ko. Ihambing nyo sa pagtuturo ng itong kulto. Itong kilalang kulto nasa ibang bansa. Iba po, walang katiyakan. Bakit kayo makikinig dyan? Dito sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13. Sabi dito, And this is the record that God hath given to us eternal life. Just imagine, hath given to us eternal life. Para sa mga taong totoong tumanggap sa Panginoon, sa pangitan ng pananampalataya lang, sa pangitan ng totoong pananampalataya na ulit-ulit sinasabi, ng totoong pagtanggap sa Panginoon, totoong pananampalataya sa Panginoon ay galing sa puso. At kasabay dyan, yung pagsisisi ng kasalanan, kasabay dyan, pagtaligo sa kasalanan. Sabi dyan, ulitin ko sa verse 11, chapter 5, chapter 5, verse 11, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Itong buhay, sabi dyan, nasa Panginoon.
supporting verse doon sa na kinot ko kanina sa Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. At ating Panginoon sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Buhay ang binigay ng ating Panginoon base sa John chapter 10 verse 28 at verse 29. So dito sa verse 12, 1 John chapter 5 verse 11, binasa ko na. Sa verse 12 and 13, babasahin ko. He that hath the Son hath life. Ito po kasiguran. Siya na mayroong anak, mayroong Kristo sa buhay. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Kaya po, kung bakit po sila hindi nakakatiyak, dahil wala pa sila sa Panginoon, walang Kristo sa kanilang buhay. Head faith po ang nasa kanila, hindi nagmumula sa puso. At dito po sa verse 13, ito po katiyakan po ito. Katiyakan, itong tinatawanan itong mga loko-loko na mga ngaral, na mga wad na mga ngaral, na walang katiyakan. Ang tao, sinabi ko noong una na namatay yung tao, hindi niya iniisip. Pag namatay ang mga tao na yan, walang katiyakan, sayang, ang kanilang mga tinuruan, ipupunta sa impyerno. Dito sa verse 13, 1 John chapter 5 verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Sino ang Son of God? Alam natin yan, si Jesus Christ. That ye may know that ye have eternal life. Paulit-ulit po sa Bible. That ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Hindi po magulo kung mananampalataya lang ng totoo sa Panginoong Hesukristo. Bakit hindi nakakatiyak? Dahil walang Kristo ang buhay. Mayroon ang relihiyon. Ano pinopropaganda, ina-advertise. Dito ang banal na kasulatan, iginigiit po ng banal na kasulatan na si Kristo Jesus ay dapat tanggapin, dapat sampalatayanan, dapat paniwalaan at ang kanyang salita. At ito pa ang nakasasama nitong tinatawag nila na kilalang kilala na mga ngaral. Ang Bible daw ay hindi daw salita ng Diyos. Hindi daw ito original. Ibig sabihin niya, hindi ito mensahe ng ating Panginoon. Bakit gamit siya nito ng Bible? Hindi daw totoong mensahe ng ating Panginoon. Just imagine, nililihis niya yung mga tao. Ang daming pupunta sa impyerno sa pagtuturo ng tao na yan. Hindi ginigiit si Kristo Jesus. Dapat tanggapin, dapat sampalatayanan ng mga tao. Hindi tinuturo yung pagsisisi ng kasalanan. Hindi tinuturo ng mga tao dapat manampalataya ng totoo kay Kristo Jesus. Ang dami pupunta sa impyerno, mga kaibigan. Karami sinungaling. Mayroong mga dinagdag sa banal na kasulatan. Mayroong mga dinagdag. At ito nga, ang kumpleto na Bible ay hindi kaya ubusin pag-aralan. Ang mga dinagdag pa, nandun sa dagdag ang kanilang iginigiit, hindi ng ating Panginoon Kristo. So, itinuro ko po rito, mabinasa kong talata na mayroon pong katiyakan sa mga totoong mananalig sa Panginoon Kristo. Totoong tatanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Mayroong katiyakan maliligtas sa hatol sa impyerno. Pero mga taong hindi tatanggap kay Kristo Jesus, mananatili, nayayakap sa relihiyon, ay wala pong pag-asa. At ulitin ko, doon sa impyerno, wala na doon pag-asang maligtas, wala nang kapatawaran doon, wala nang kapayapaan, wala nang kabutihan, wala nang Diyos doon sa impyerno. At dapat ang tao manalig kay Kristo Jesus. Kahit pang tao hindi makabig sa baptismo, mga kaibigan, pag totoo siyang tumanggap sa Panginoon, pupunta sa langit. Ang turo ng iba, nitong mga sinungaling na mga ngaral, kung wala daw sa kanila, wala daw sa katotohanan. Paano naman masa kanila wala naman katiyakan. Ang baptismo, kami po mga pastor, tuturo pa kami, tanggapin mo Panginoong Kristo kahit hindi ka sumali sa baptist. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at mayroon kang buhay na walang hanggan. Pag nalaga sa Panginoon, ang Diyos mismo ang nagsabi diyan, hindi tao. Kung tao lang, kung turing ng tao, hindi ka maniniwala. Pero Diyos yan nagsabi. Siya po, mapagkatiwalaan po siya ng 100%. Ang Bible po, hindi pwede pagpahiwalayin at ang ating Panginoon. Dito lang po. Maraming salamat. God bless.